Kumusta mga idol? So, ngayong araw ay meron tayo ditong Rusi. Rusi Surf pala ito. So, yun. So, dinala dito. Hindi umaandar. Walang kuryente kasi, ayan, nasunog. So, walang regulator at wala ring battery. So, ayan o. Kung mapansin nyo, sunog na sunog. Ayan. So, ngayon, first step, para makita natin before tayo mag-wiring, i-check muna natin tong stator niya. So kung mapapansin nyo, dalawa ang dilaw niya. So ayan, natanggal ko na rin siya sa pagkakasakit. So i-check natin gamit ang test light kung okay ang charging. Ayan. So bali yung yung clip dyan, nilagay ko dun sa isa. At yung isa naman na may pangtusok, so ilalagay natin dun sa isa. So tatadyakan natin, pagka umilaw, so goods ang ating linya. So ngayon dahil goods na yung ating linya, yun, ibinalik ko na rin sa pagkakasakit niya. So ngayon mag-wiring na tayo. Ayan o, kita nyo yung damage ng pagkasunog. So ito yung regulator pala na gagamitin natin. Diyan tayo magtatap. At ito rin yung kanyang CDI. So yun, before tayo mag-check, ayan, may extrang CDI. Dalawa. So black socket yung isa. Ayan. So bale ito, i-wiring na muna natin yung ating lihuwan na regulator. Sa pag-wiring pala nito mga idol, so itong yellow wire or white at yellow wire na hawak ko, itatap natin to alinman dito dun sa yellow wire na galing ng regulator. Kuha ba mga idol? So yung dalawang yellow wire na galing ng regulator o stator, itatap natin alinman dito sa white at yellow wire. At ito namang red, so itatap natin to sa red wire din. So papuntang battery na yan, yung red wire. At ito namang green, so itatap natin sa green wire. So yan naman yung ground. Ano mga idol? At saka yung black wire, so itatap natin yan, pwede na rin sa black wire na. Ano? Kasi para mapasukan din siya ng positive itong black wire. Ito kasi yung magkocontrol ng voltahe para hindi masira yung battery. Ito na mga idol, so natapos na nating i-wiring yung ating regulator. So maganda pa nag-wiring kayo nakahinang. So ako hindi ko pa nahinang kaya hindi ko pa na-tape itong green wire. At ito namang isa, yung red na may yellow. Huwag nyong pansinin to kasi punta to ng switch. So mag-check na tayo ng ating CDI since tapos na tayo dito sa regulator. So tingnan natin kung may kuryente na. At itong CDI niyang luma, so hindi na natin gagamitin ito kasi ayan ang kondisyon niya. Wala na siyang socket. Pero before tayo magpalit ng CDI, so explain ko lang sa inyo mga idol kung ano ang purpose nitong apat na pin na to. So itong CDI na to o 4-pin CDI is DC operated. So kumukuha siya ng supply sa ating regulator or sa battery. So itong lower left, yan yung ground. So papuntang ground yan. At ito namang upper right, ito naman yung papuntang ignition coil. At ito naman sa lower right, ito naman yung ating supply. So papuntang accessories wire yan. So yung accessory wire ng Honda o ng China Motors is black. So next vlog gagawa ako ng mga color codes ng iba't ibang brand ng motor na gumagamit ng 4-pin CDI kung magko-convert kayo. At ito namang sa upper left side, ito naman yung pulser. So pag nag-check tayo nito, tutusok-tusokin natin to ng ating test light para makita natin kung magpo-produce siya ng kuryente. Kasi ito yung magsisignal sa ating CDI na magbigay siya ng kuryente. So, ngayon is alam nyo na kung saan yung mga pwesto o ano ang purpose ng apat na pins na yan. So, mag-check na tayo para mapaandar na natin tong motor. Maglalagay muna tayo ng battery para ma-troubleshoot natin ng maigi yung mga wirings niya. So, lagyan muna natin mga idol nitong lumang battery para makapag-troubleshoot tayo. So, dito muna tayo mga idol. I-wiring muna natin tong battery. Ayan pala oh. Kaya siguro to nasunog kasi wala siyang fuse.
Ayan, pinagdikit lang yung wire. Kaya ito, naglagay na tayo ng fuse box. At lalagyan natin yan ng fuse. Ayan, 15 amperes pala yung ginamit ko dyan. So, mag-troubleshoot na tayo para mapalabas natin yung kuryente dito sa ignition coil. Sa pag-check, gagamitin natin itong test light. Ayan, naka-positive dyan yung ating test light. So, tusukin natin itong ground. So, okay. So, okay yung ating ground, yung green wire. Ayan, naka-positive tayo. So, ngayon naman, naka-positive pa rin tayo. Tusukin natin itong ignition coil. Yung black na may yellow. So, parehas umilaw mga idol. So, ngayon naman, itong ating clip, ilipat natin sa negative. At i-check naman natin itong positive. O itong accessories wire. Accessory wire niya is black. So good ang ating accessory wire. At isunod natin itong pulser. Sa pag-check nito mga idol, nitong pulser wire o yung blue with white stripe, ay tutusok-tusukin lang natin hanggang sa may lumabas dito na spark sa ignition coil. So ayan mga idol, so inabot na tayo ng dilim. So eto, i-check na natin. So tutusok-tusukin natin siya nitong ating test light. At titingnan natin kung may mag-i-spark dito. Ayan, so mahirap kasi at nag-iisa tayo. Pero ayan, ayusin ko lang. So at tusok-tusukin natin yung pulser. Ayan, kung nakikita nyo may spark. So magandang indication yan mga idol. Ibig sabihin na-under na tong motor na to. So ganyan-ganyan lang oh. Tusok-tusukin lang. Ayan, may spark. So mapapa-under na natin to mga idol. So ito na mga idol, umaandar na siya. So ganun lang mag-wiring ng 5-pin na regulator at saka DC CDI o yung 4-pin na CDI.